At siya din ay Doctor of Theology, PhD. At siya po ang presidente kung saan tayo nagtapos ng ating theology na ang pangalan ay Philippine International Institute for Advanced Studies. Yan po mga kapatid. At ang taong ito, higit sa lahat mga kapatid, ang tumulong sa inyong abang lingkod na bumalik sa Seventh-day Adventist. Kaya mahal na mahal ko tong taong ito, mga kapatid. At all cost, pinoprotektahan ko talaga ito at talagang buwis buhay ko ang pagsuporta ko dito, mga kapatid. No? Kasi kung wala itong taong ito, purihin ng Panginoon sa buhay nitong taong ito, wala ako dito sa harapan ninyo. Ang pinakamatindi, mga kapatid, na nakausap ko, hindi si Fernando. Yung mentor mismo ni Fernando Camacho, eto si Doc Rocky. Oh. Kaya, mga kapatid, yung taong ito, lubos biyaya ang kabaitan ng taong ito. Hindi ako kilala nito, pero mga kapatid, yung kanyang pagtuturo sa akin hanggang ngayon, tinuturuan ako sa mga debate. Yan po, mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng referensyang ginagamit natin kay Jando, kay Gapo. Siya po lahat yan, mga kapatid. Tayo, ini-execute natin, mga kapatid. At yan ay inilalabas sa atin publicly. No? Kaya kung mayroon mang magaling, hindi po ako. Pero yung aking mentor na nasa likuran ko, mga kapatid. At syempre, yung Panginoon na gumamit sa kanya. No? Kaya purihin ang Panginoon sa taong ito. Kaya hindi ko tatagalan, pinakikilala ko sa inyo si Dr. Rocky Tulog. Okay. So, maraming salamat sa binabasa pag namatay na yung tao, no? Brother Denmar. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, at miski ako ay hindi ninyo kasama. Brother Riel Dan, okay ba ang sound? Test tayo, test mic muna tayo. Okay yung sound, bro? Paki-chat sa akin, paki-message sa akin. Hello, mic test. Okay? Ha? Okay ba? Response please. Yung sound niyo papunta rito, okay. Pero yung sound ko, okay ba? Loud and clear. Okay, thank you very much. So, bagamat ako ho, in reality, ay wala diyan sa inyong harapan, in reality naman talaga ay wala, binabati ko kayo ng isang maligayang araw ng Panginoon. Happy Sabbath to all 3A Media Nights na nandyan po sa inyo. No? Nandyan po at kasama po ninyo. Nakikita ko kayo. Yan, nakikita ko si Brother Denmar at ganun din si Brother Dritz. Nakita ko Brother Joe, si Joy, nakita ko Riel Dan, si Engineer Arnold, yung aking brother in Yaoyan Martial Arts, si Pastora Chris, ay nakikita ko. Ganun din yung sila Pastor Hamoy, andyan, salamat. At ganun din, ang unang-una kong tinignan, mga kapatid, nung time na ito, ay yung ka-sparring partner ni Brother Denmar nung siya pa ay CFD. Ang ating kaibigan sa impyerno. Sorry sa mga kapatid natin, no? Walang iba kundi si Brother Alfie Java. Brother, kamusta ka na, kapatid? Nakita ko yung litrato mo. Mas magandang lalaki ka pala kay Brother Denmar. Anyway, tayo ho ay magpatuloy at titignan ko yung aking share screen. Okay. Share screen tayo. Ayan.
Okay. Kita ba yung screen ko, kapatid? Paki-message ako. Titignan ko kung kita. Yan. Okay ba yung screen ko, bro? Paki-message ako. Yan. Okay. Thank you. So, ayan po mga kapatid. Hindi na po tayo magtatagal ng ating pag-uusap ngayong oras na ito. At tayo ho ay nadako na sa ating paksa na tatalakayin. Kanina ay tinalakay ni Pastor Cañete ang testing the prophetic, testing the prophets. Yan po ay napakaganda mga kaibigan, mga kapatid, na nariyan po at nakikinig. Kasi ito ang panlaban natin for the integrity, for the genuineness of Ellen White as a prophet. Kasi alam po ninyo, may dalawang Ellen White eh. Isa yung totoong Ellen White at isa yung false na Ellen White. Ang alam nila, yung false Ellen White, yun yung totoong Ellen White. At yung totoong Ellen White, yun yung false Ellen White. Mga kaibigan, mga kapatid, kaya maganda yung inalagay ni Pastor Cañete na testing the prophetic. Kung ano yung nangyayari kay Mrs. White nung panahon na siya ay nagkakaroon ng dreams and everything. Kaya napakaganda po niyan. Ngayong oras pong ito ay ating tatalakayin. Ito ho yung ating ginagamit na mga reference po natin. Ayan. Yan po siya. Ito po. Sana'y magkaroon po tayo ng chance na magkaroon po nitong mga bagay na ito, no? Ayan, no? Ayan. Okay. Meron sana tayong mga ganitong books. Yan. Ito, narinig ko, na-announce ni Pastor ito kanina, Question and Doctrines. Napakaganda po nito, mga kapatid. Ito yung Ministry Magazine. Ito rin, yung Ellen White and Her Critics. Dapat magkaroon din po tayo nito. Kung wala ho kayong pambili, miski naman po dito po sa internet, meron po niyan. Ako meron ito eh. Isa ito sa mga unang books ko in defense of Ellen White. Natatandaan ninyo yung tinatalakay ng iba na si Ellen White daw ay may sira ang utak at may tuliling sa utak at sinabi daw ng doktor si Ellen White ay yung ganito yung doktor. Nandito po yan sa librong ito, Ellen G. White and Her Critics. Napakaganda po niyan. Ang gawin po ninyo, mag-download po kayo kung wala kayong pambili. Mag-download na lang, tapos meron diyang portion yung letter ng mga doctors na si Ellen White ay walang ganong isipan, walang ganon sa utak, nandyan po yan. Okay? Ito yung ito yung libro ni In Reply kay Can Wright, no? So, ito pinakita rin kanina ni Pastor, Kingdom of the Cults. Ito ho ay meron ako, yung mga umalis sa atin, dito ho sila kumukuha. At saka itong 4 major cults. Itong isa kay Walter Martin, ito yung mga books na dito nila kinuha. Lahat ng mga issue tungkol kay Ellen White na ibinupukol at ibinabato sa atin. Ito ho ay sulat ng mga evangelical Calvinist scholars na ito po yung mga apologies po nila na dapat magkaroon din tayo nito para alam naman natin kung paano sila sasagutin. Now, let's go. Our issue for today, it's all about the issues and answers about the writings of Ellen G. White. Ito ho yung mga concern. Ito ho yung mga ipinupukol. Ito ho yung mga kung ano-anong mga sinasabi nila patungkol kay Ellen White. Yun ho ay sasagutin po natin. But primarily, tayo ho, ang concentration po natin ay tungkol sa plagiarism. Now, let's begin. But before that, let's bow our heads for the prayer. Mapagpalang Diyos sa manaming makapangyarihan sa lahat, sa oras pang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at nawa ang inyo pong katotohanan ang malantad. Once and for all, we will tackle the issue concerning the prophet, kay Ellen White. We hope, Lord, na ang aking mga kapatid ay makadagdag ng kaalaman kung tatalakayin po namin
how to counter and defend the truth that are in Christ Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's begin. Sa 2 Chronicles 20:20 ay merong binabanggit sa atin, have faith in the Lord your God and you will be upheld, and have faith in His prophets and you will be successful. Dalawa itong binabanggit dito. Yung pananampalataya sa Diyos at yung pananampalataya sa kanyang mga propeta o sa prophets niya o sa messenger niya, at tayo ay magiging successful. Lagi po natin tatandaan yan, mga kapatid, no? Mga kapatid, lagi po natin tatandaan pananampalataya sa Diyos at pananampalataya sa kanyang propeta. We will tackle about the issue of literary theft or plagiarism. Yan ho ang ating tatalakayin ngayong oras pong ito. Kung talaga bang si Ellen White ay nagkaroon ng mga ganitong bagay. Sabi sa Revelation 12:17, the dragon was enraged with the woman and went off to make war with the rest of her children. Sino ito? Who keep the commandments of God and uphold to the testimony of Jesus. Ang text natin ay nagsasabi na merong labanan between the dragon and the woman. We call it, in our Adventist terminology, the conflict battle, the cosmic conflict. No? The cosmic conflict, nagkakaroon yan. No? Sino po yung mga kasama? In the last day, there may conflict with God's last day people. Sino-sino po ito? Pansinin po ninyo doon sa text na yon, narayan yung tatlo. God's people, God's precept, and God's prophetic gift. Tandaan po natin, we are God's people. We are the remnant church. We are the Seventh-day Adventists. Yung Seventh-day Adventists, yan po ay mark of the true church. Alam na alam ni Denmar at saka ni Brother Alfie. What is the four marks of the true church? 1, Holy, Catholic, Apostolic. Tapos, dinagdagan na natin. Prophetic, ano pa yon? Alam ni Den Marian. So, tayo po yon, yung remnant church. Tayo yung God's people. God's precept, tandaan, ang labanan, una, people of God. Pangalawa, God's precept. That is the commandments of God. O sa atin ngayon, the 10 commandments of God. Okay? Alam na po natin yan. At yung huli na inaaway, nilalabanan ng kaaway, ay ang prophetic gift o yung tinatawag po nating mensahero o mensahera ng Diyos. At tayong mga Adventist, nakikita natin ito in the writings of Ellen White. Our official belief state that the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. One of the founders, alam niyo nang idepensa yan, ayan yung mga talata. One of the founders of the Seventh-day Adventist Church, she has given inspired instruction for God's people living during the time of the end. We, as a Seventh-day Adventist, naniniwala tayo that Ellen White, inspired by God, and give an specific instruction in this time of us, or the time of the end. Okay? Now, the conflict is related to God and His last day people for their identity as the people of God and with the last day prophet or messenger. Yan po yung conflict. People of God, the book, at saka yung propeta ng Diyos. The issue of plagiarism, mga kaibigan. Talakayan natin. Merong tinatawag na anti-Ellen Whiter. Miski sa loob ng church natin, merong anti-Ellen Whiter. Yung mga hindi naniniwala kay Mrs. White, hindi naniniwala sa Spirit of Prophecy. Pinangunahan niya noong 1889, mga dating minister, si Dudley Conroy.
kilala sa atin bilang si D.M. Conroy. Gumawa ng libro, Seventh-day Adventist Renounce. At yung 1919, gumawa rin siya ng aklat, Life of Mrs. White, Seventh-day Adventist Prophet. 1982 naman, itong si Walter Rhea, no? Yung white lie. Nandyan ho lahat ng mga banat, mga akusasyon na ginagamit ngayon ng mga, lalo na sa internet, ano? Ginagamit nila. Ibig sabihin, ito palang issue na ating mga pinag-uusapan ay nasagot na ng ating iglesia noon pa. Napakatagal na. Nasagot na po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon lang nga lamang, nagiging sensationalized dahil nga po sa mga internet, sa Facebook. Pero nandyan naman po ang 3A Media at saka ABIM na sinasagot lahat ng mga bagay po na ito. Yan yung mga anti-Ellen White group. Halimbawa, ito ho. Meron akong ipi-play. Ganito ho ang binabagay. Pakinggan po ninyo. Walter Ray, it's a book, White Line. By the way, we have this on our website. Anyway, Si Walter Ray, yeah. he was really strong believer in Ellen White, and he wrote a lot of books summarizing some of the quotes from Ellen White. I'll set this down. Anyway, and he was reading some old books on the life of Christ, and suddenly he realized, man, that sure sounds like Ellen White. And so he went and said, oh, that's almost like Ellen White says. So that piqued his interest. He got a copy of all the books that Ellen White had in her library and tried to find them. And lo and behold, he found that Ellen White plagiarized huge amounts of material. And that's what this book is all about. He documents everything in this book called The White Lie from the research you're referring to right now. Exactly. Now, the way she plagiarized, and she had some secretaries that helped her, they would change a word here or change a word there, put in a synonym or something else that would sound the same, but change it so it wouldn't be quite as evident. So it was deceptive plagiarism, if you will. Anyway, he found that she had plagiarized huge amounts in her books, even in her testimonies to individual people. Sometimes even her dreams that she had were quotes from some books. And even in places where she said the angel, and she would quote, she had an angel that supposedly spoke to her. She claimed to have 2,000 visions and so on. And often she says, I was shown, like the angel of God told her, and then she'd quote something, and lo and behold, even those I was shown statements often were from some other author. So basically, the angels that Ellen White was talking to were really these other authors that had written books that were in her library. Yeah, you might say that. Okay. So, makikita po ninyo, mga kasama. Okay? Teka. Ngayon, anong nangyari? Hello. Yan. Okay. Bukod doon, yung mga binabanggit na yon, ang mga ginagamit naman po ng mga anti-Ellen Whiters. Halimbawa na lang, itong dalawang ito. Ito naman siguro kilala nyo. No? Si Brother Alfie, si Brother Denmar. Nung nasa Katoliko pa sila yung leading and dangerous debater. Sila lang ang humaharap sa atin ng face-to-face. No? Yung panahon na yun, sila humaharap, walang takot na hinaharap nila. Pero ngayon, purihin ng Panginoon, sila ngayon ay Adventist Faith Defender. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Patayuin nga natin itong dalawang ito. Brother Alfie, nasan ka ba? Tayo. Brother Demar, tayo. O yan, si Brother, ayun. Yan po. Yan po yan. Yan natatawa ako dyan sa dalawang yan. Talagang pinagtagpo uli ng Panginoon ngayon. Okay, going tayo dito. Ang isa ho sa ifinid nila sa Katoliko ay yung plagiarism. Bakit? Ito katibayan. Ayan ngayon, magkaibigan na sila. O yan, kuha yan dyan, ano? Ayan, tingnan po ninyo. Ito hong si Denmar, nakipagdebate kay Fernando. Ang sabi niya, patutunayan ko na si Ellen Goldwhite ay plagiarist prophet. Yan po yung petsa.
January 22, 2022, doon po sa Russia TV. No? Pansinin niyo yung topic. Ito nung umalis sa Adventist si Denmark, hindi niya to napansin. Pero ngayon napansin niya. Si Ellen White daw ay plagiarist prophet. Meaning, naniniwala siya na si Ellen White prophet. Kasi plagiarist prophet eh. Di ba, Denmark? O, natawa ka ngayon. O, plagiarized prophet. Prophet nga siya, pero plagiarized. Para Iglesia ni Cristo, ang paksa na Iglesia ni Cristo, patutunayan ko na si Cristo ay hindi tunay na Diyos. Ibig sabihin, Diyos si Kristo, hindi nga lang tunay. O, di ba? Ganun yun eh. So, siya po ay isa sa gumamit. Ipinifeed po nila kasi yung dalawang yan, magkasama po yan eh. Sa CF Lamp, magkasama yan, magkachokaran yan. Ewan ko, nag-uusap sila. No? Nagpipid sila. At ang isa sa ginagamit nila, itong issue ng plagiarism. Okay? Now, ano sinisigaw? Si Ellen White ay plagiarist. Literary term, sa Tagalog, mangungopia, cheater, kopyador. Yan ang mga binabanggit nila tungkol kay Ellen D. White. Saan kinuha? Pinakilala ko na ito kay D.M. Conright sa kanyang libro na Mrs. White, Seventh-day Adventist Air Force Claim. Ano sabi rito? According to a standard dictionary, give the following definition of plagiarism. An act of plagiarism, appropriating the ideas, writings, or inventing or another without due acknowledgement. Hindi nagbibigay ng acknowledgement, no? Stealing passages, either word for word or in substance from the writings of another and publish them as their own. This is what we call literary or artistic theft. Ano sabi? One of the damaging facts against Ellen White of her divine revelation in the writings of Mrs. White is that she copied extensively from other authors without giving credit in her books where she has done. She gives on its way anyway. Ibig sabihin, walang kredito. No? So ang legal, ito, isa, tingnan nyo. Ito sa isang website na laban kay Ellen White, mga dating Adventist, Investigative Ellen White Plagiarism. Tingnan nyo rito sa baba. In her own word, although I am dependent upon the Spirit of the Lord in view of my views as I'm receiving them, yet the words I employed in describing what I have seen are my own. Oh, sabi daw ni Ellen White, nire-receive na Diyos sa Diyos. Pero bakit dito naman, ang sabi ni Mrs. White, are my own. O, hindi pala kagaling sa Diyos kundi kay Ellen White lang pala galing Ang tanong, is that so? O ano na ngayon? Kung kay Ellen White lang galing, bakit? Si Apostol Pablo rin sa kanyang sulat, anong sabi ni Apostol Pablo? My gospel. Kung si Ellen White gumamit ng are my own, ibig sabihin ba nun, hindi na sa Diyos galing? Si Pablo, gumamit din, my gospel. Ibig sabihin pala yung gospel ni Pablo, hindi galing sa Diyos, kundi sa kanya lang. O, di ba? O, isa pa lang yan. Next. Now, the logical reasoning of the accusers are the following. All of Ellen White's words were not inspired because some of what she wrote was adapting or borrowed from writers of her day. Nangopya, kumuha sa mga writers sa panahon niya. Therefore, she cannot be God's prophet or messenger because she claimed to be inspired. Kung inspired nga siya, bakit siya nangopya? Hindi niya sabi rito, there are two issues. The issue of originality and the issue of literary theft. That is the plagiarism. So originality, if Ellen White quotes from somebody else, it means that his message or her message is not coming from God. Kasi hindi nga daw original sa kanya. Kinopya nga lang daw niya. Pangalawa, if Ellen G. White used some quotation from others without mentioning the writers, it means she committed plagiarism. Yun yung issue. Originality at saka yung literary theft. Father Demar, alam ko matagal mo lang gustong marinig itong paksa na ito.
Hindi ko binibigay sa ito, no? Ngayon, pakinggan mong mabuti at matututo ka rito. At magsibuti na lang, hindi ginamit ni Fernando to sa'yo nung panahon na yon. Okay? Next. Ano accusation? If Ellen White quote from others without mentioning the authors, it means God does not inspire her. Kung si Ellen White ay nangopya, kumuha ng mga quotation galing sa ibang manunulat, ang ibig sabihin nito, hindi siya inspired kasi hindi original. Ang tanong, is the accusation true? Yun ang tanong doon eh. Tama ba yung accusation nila na ganun nga si Mrs. White? Ang response po natin mga kaibigan, mga kapatid, bilang Seventh-day Adventist, na ito ay dapat din nating matutunan. Hindi lang sa minister, tayo rin, sa level ng layman, sa level ng 3A Media, sa level ng ABIM, dapat natin matutunan nito. Ano ang response natin? We need to understand the idea of biblical inspiration. Pastor Cañete, a while ago, discussed sa atin yung test the prophets. Because Ellen White passed the biblical test of what we call the biblical inspiration. Before that, but before we discuss, punta muna tayo. Okay, ganito. Punsahan natin. Ibig sabihin na yung napangungopya. Buksan ninyo ang inyong mga Bible sa Luke 1:1. Lucas chapter 1 verse 1. Ang sabi doon, inasmuch as many have taken in the hands to set in order a narrative of those things which have been fulfilled among us, just as those from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word, delivered them to us. Si San Lucas, dalawa author niya. San Lucas, the Gospel of Luke, at saka yung Acts. Sa Gospel of Luke and Acts, sabi ni San Lucas, kinuha niya ito sa kwento. No? Ibig sabihin, ginather niya ito, yung kwento sa panahon niya. Doon sa mga unang nakakita. Ibig sabihin, pagkatapos na, nasabi rito sa verse 3, to write to you an orderly account after Lucas gathered all the information, isinulat niya ito. At yun nga ang gospel. Ang tanong, nung kinuha ba ni Lucas, ano-ano yung mga kinuha niya? Siya ba, binanggit ba niya na galing to kay ganito, kagaling to kay ganon? Halimbawa, Annunciation to Mary, Mary's visit to Elizabeth and the Magnificat, birth of John the Baptist, birth of Jesus with the shepherd, presentation of Jesus in the temple, Jesus at 12 years old in the temple, Jesus raises the widow's sons of Nain, Jesus wept over Jerusalem, Zacchaeus the tax collector, Jesus sweating blood in Gethsemane, Jesus' conversation with Emmaus after the resurrection, the Good Samaritan, the rich fool, the lost coin, prodigal son, rich man and Lazarus, etc., etc. Lahat ito, kinuha ni Lucas. Saan? Saan niya kinuha po ito? Sa mga nakapaligid sa kanya. Yun ito yung mga history. Ito yung narrative ng panahon na yun. Sabi nila si Ellen White, kinuha without any credit. Bakit si Lucas kumuha din? Ibig sabihin ba nito, si Lucas ay hindi kinasihan ng Diyos? Kasi kumuha siya ng mga kredito doon sa iba o walang credit nga sa iba, kinuha lang niya, ginathered niya. Si Ellen G. White, sa Desire of Ages, ay malaki ang percentage na kinuha from direct sa mga ibang writers without any direct attribution. Ganon din si Lucas. So, ibig sabihin, kung si Ellen White ay hindi totoong propeta at siya'y plagiarist, sapagkat kumuha siya na hindi nagbibigay ng credit sa ibang mga author, ganon din si Lucas. Hindi rin totoong propeta. Pero sinasabi nila, si Lucas kinasihan. O ganon din si Mrs. White. Kinasihan. Kaya minsan, natatandaan ko, si Brother Derno, pag nagsasabi sa akin, "Oy, Doc, si Ellen White maraming kinuhang mga ganon." Ang sagot ko, ano ngayon? So what?
Di ba? Ang sagot ko lang, simple. So, what? Kung kumuha nga siya, bakit si Lucas ba hindi kumuha? O ito, patutunayan ko sa inyo ngayon na si Mrs. White ay may mga kinuha din o ang mga Bible writers. Number one, we will now study the use of other sources from non-inspired author without giving any credit. Biblical ito, mga kasama. Ha? Number one, kilala niyo ba si Jannes and Jambres? Mababasa po ninyo ito sa 2 Timothy 3:8. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so this when also opposed the truth, men of depraved man rejected in regard to the faith. Saan kinuha ito ni Apostol Pablo? Ito bang si Jannes at Jambres ay isang Kristiyano sa panahon na yon? Ano sabi ng ating Bible commentary? Ang sabi, although not found in the Old Testament, walang kinuha, this name are preserved in the Jewish Targum. Purportedly, these men were two of the magician who initiated the miracle. Ito pala yung magikero nung panahon na yon na initiate yung miracle nung panahon ni Pharaoh. Si Jannes at si Jambres. Kinuha ni Pablo sa Jewish Targum. Kinopya ni Pablo sa Jewish Targum. From non-SDA. Sa kay Bruce, the New International Biblical Commentary, Jannes and Jambres are the name traditionally ascribed to the chief, to magician who opposed Moses. Paul appeared to Jewish tradition to illustrate a timeless truth. Kinuha pala ni Moses ito ni Timothy, ni Pablo sa mga sa Targum. Ngayon anong ginawa ni Moses? Ani Pablo, this name may have come into the New Testament from Christian acquaintance with Jewish tradition about Moses, in which these two, the names given in Pharaoh's magician, yung pala yun. Ngayon, ito po yung Targum, no? Ano yung ito pseudo Jonathan, ibig sabihin hindi si Jonathan mismo ang kumuha niyan. Ito halimbawa, ito siya. Ito yung Targum. Targum of Jonathan on Exodus 1:15. Mga non-inspired po ito. Pinaliwanag dito na itong si Jannes and Jambres yung mga magician ng panahon na yon. A certain child is about to be born in the congregation or church of Israel. Brother Alpi, Brother Denmar, sa panahon pala ng Old Testament, may congregation of Israel, may church of Israel. Di ba? Di ba? Yun eh. Pero dito, Jannes and Jambres. Saan ito? Targum of Jonathan ng Exodus 1:15. Doon kinuha ni Pablo. Ito pa. Number 2. Etong Cretans. Sabi ni Pablo, even one of their own prophets has said, Cretans are always liars, even brutes, lazy, gluttons. Kinuha ni Pablo to, itong Cretans, always liars, quotation ito mula kay Epimedes. Ano pa? Si Epimedes, ayon sa research, ay 6th century BC. Ito yung minimension ni Aristotle, Plato, Cicero, and other ancient writers. Minention ni Pablo. Ano pa? Si Aratos, Acts 17:28. Some of your own prophets said, we are his offspring. Kinot ni Pablo, si Aratos. Di ba? Ngayon, ano pa? Si Menander, 1 Corinthians 15:33. Bad company, corrupt, good character. Pero walang ina-attribute si Pablo na ito'y galing kay Menander. Walang ganon. Walang sinasabi si Paul na ganon. Pero yun lang mismong salita ang kinuha niya. Kaya nga po itong pagan philosophers na ito and poets, kinuha ni Pablo. Ang ibig sabihin pala, porque kinuha ni Pablo, hindi na siya totoong apostol. Kasi kinuha niya without any attribution. Di ba? Ano pa? Si Epimedes, Aratos, and Menan, 3 ancient author whom the Apostle Paul quote in the New Testament. Ayun na po yan. Magkakaroon po kayo nito, mga kaibigan, mga kapatid. Ito ipadadala ko dyan at bibigyan kayo ng kopya. Pakinig na lang po kayo, okay? Natandaan ko, ito yung paborito ko
nung nag-aaral pa ako sa Letran, lagi kong kino-quote ito. Anong sabi? I would rather die 1,000 deaths than to renounce my faith. Ito yung sinasabi ni San Lorenzo Ruiz. Ay, ibig sabihin ba niyan, hindi na ako inspired ng Panginoon porque ginagamit ko ito. O, di ba? Yan po yan, mga kaibigan. Next, the use of other sources from inspired authors. Yung mga writers ng Bible, gagamit naman sila ng inspired authors. Halimbawa, etong si Daniel 9, 2 and 3, may ginamit ito, kinuha ni Daniel yung kanyang desolation of Jerusalem for 70 years sa Jeremiah 22, 11 at 12. So, kinuha ni Daniel yung sinasabi ni Jeremiah, nilagay niya sa kanya. Okay? That is what we call literary borrowing. Sa Mark 12:26, kinote ang Exodus 3:6. Have you not read in the book of Moses? O, yan po yun. Okay? Next. Sa Romans 10:20, and Isaiah boldly say, I was found. Yung salitang yon, kinopya ni Pablo sa Old Testament kay Isaiah. So, ibig sabihin pala nito, plagiarism si Pablo. Kasi may talaga si Mrs. White, meron din siyang kinuha kay Uriah at may kinuha din siya doon sa mga kasamahan niya. Ibig sabihin ba nun, plagiarist si Mrs. White? So, ganun din si Pablo. Ito naman, sabi kanina, word for word borrowing. Tingnan natin. Sino bang nauna? Si Marcos, Marcusian, or si Mateo, Martisian? Pansinin po ninyo rito, mga kapatid, yung wording ni Mateo at ni Marcos, word for word, identical. Tama o hindi mali? Kita nyo na? Word for word yan, identical, mga kapatid. No? O, ano pa? Ito pa isa. Word for word din na makikita po natin. Identical na identical. Oh, ano pa? Ito pa. Word for word din po yan. Identical na identical. Ano pa? Oh, kay Isaiah tsaka sa 2 Kings. Oh, yan po. Identical na identical, word for word. Ibig sabihin pala, hindi na totoo yung si Isaiah, so yung sumulat ng 2 Kings. Kasi nga, parang lumalabas na nag-plagiarism. Hindi plagiarism ang tawag dyan. Literary borrowing. O, ito pa. Ito si Moises. Si Moises, una niyang sinulat yung Exodus, the 10 Commandments. Tapos, itong 10 Commandments na ito, mapapansin natin, nandun din sa Deuteronomy. Ibig sabihin, lumalabas, kinopya ni Moises yung sarili niya. Self-plagiarism. Kumbaga ngayon, yun ang sinasabi dyan, self-plagiarism. Copying mo sa sarili mo. Kaya may gawa ka, dapat ilalagay mo rin sa panahon ngayon, sa rulings, ilalagay mo rin yung pinagmulan para hindi ka ma-self-plagiarism. Plagiarism din yung sinasabi nila. Ayan identical, Exodus 22 at saka Deuteronomy 5. Di ba? Ano pa? Ayan, sa Exodus 19, yung royal priesthood, kinopya ni Pedro sa Exodus, kinopya ni Pablo sa Exodus. Okay? The use of other non-canonical books. Ito yung non-canonical, ibig sabihin mga hindi kinasihan, uninspired. Etong 2 Chronicles 29:29, binangkit dito, ito yung mga non-canonical, katulad ni Ellen White, mga hindi napasamang Biblia, book sa Biblia, pero mga propeta. Mga kapatid, bilang Seventh-day Adventist, yung pagiging propeta ni Mrs. White ay katulad ng mga prophet sa Bible na hindi napasama yung writings. Ang tawag natin dyan, non-canonical prophets. One of the non-canonical prophets, itong mga binabanggit, si Samuel, si Nathan, tsaka si Gad. May mga libro yan, may mga istorya na sinulat, hindi lang napasama sa ating Biblia.
Okay? Kasi nga, hinuhukay yan eh. Ito pa, si Ahido at saka si Ido. Ayan, mga non-canonical prophets yan, may mga sinulat yan. Kung halimbawa ba na makakuha tayo ng libro nila, hindi ba natin sasabihin inspired yun? Yes, that is inspired. May mga instruction doon na pwede natin magamit. Diba? Ganon din si Mrs. White, prophet of Shemaiah. Oh, mga non-canonical prophets po yan. Ang dami. Shemaiah, dito sa babae, no? Ito pa. The use of others non-inspired. Ito naman yung mga non-inspired literary references. Anong halimbawa? Ito. The Book of Words of the Lord. Numbers 21:14. Kumopya sa Book of Words of the Lord. Joshua 10:13. The Book of Jasher. Ito pa, sa Samuel, the Book of Jasher. Alam ho ba ninyo, dito lumalabas, si Samuel at si Joshua, kumopya siya, nagbasa ng book ni Jasher. Natatandaan ko itong Jasher na ito, isa ito sa binabanat ng mga accuser ni Ellen White. Ang sabi ganito, but is found in the Book of Jasher. Nag-quote lang si Mrs. White, sabi dito sa website na ito, yung kinote niya yon ay mula sa Book of Jasher. O, ibig sabihin pala si Mrs. White, plagiarist, kumukopya sa yun ang banat nila eh. Non-inspired writers. O, ibig sabihin pala, itong sumulat ng Samuel at saka si Joshua, non-inspired. Dahil kumopya si Jasher. Mapapansin po ninyo, lahat ng binibintang nila kay Mrs. White may ka-contemporary sa Bible. Oh, di ba? Kayo nang bahala dyan. Sa 2 Kings 11:41, the book of the King of Israel. Okay? So, yan po yan, mga kinopya. Ito pa ang maganda, yung yung Enoch, Jude 1:14. Ano sabi rito? From the seventh, yung si Enoch na yan, behold, the Lord come with 10,000 of His saints. Ginagamit natin ito, after the millennium, bababa yung Jerusalem. Kasama yung si Jesus, kasama yung mga banal, bababa rito. Saan mababasa? Book of Enoch, sa Jude 1:14. Yan, kinuha ni Jude sa Book of Enoch. Ang Book of Enoch, non-inspired. Nakalagay yan sa 1 Enoch 1:9. Word for word, kinuha ni Jude. Ang ibig sabihin ba nun, hindi inspired si Jude? Kasi nga kumopya sa Book of Enoch na ang Book of Enoch ay apocryphal. Ganun ba ang ibig sabihin? Ang sagot ko, pag sinabi, nangopya ito, ayan o ngayon. Di ba? Book of Ahikar. Marami yan, ha? No? Book of Ahikar. Father, I have sinned upon thee, forgive me, and I will be to thee a slave henceforth forever. Yung salitang, Father, I have sinned against thee, kinuha, sinalita ni Jesus, Father, I have sinned against heaven and before you. Kinuha na sa Lucas 15. Saan kinuha ni Lucas? Book of Ahikar. Ano yung Ahikar? A collection of wisdom literature and a narrative story originating in ancient Assyria. Di ba? Ano pa? Ito yan, dami. Sa Luke 13. Ito yung planted of the tree in the vineyard. Kinuha rin doon. Sa Syriac, Ahikar, chapter 8:35. Ayan. Ano pa? Dito, fellow servant. Ito naman sa Bible, Matthew 24, fellow servant. Sa Book of Ahikar naman, command thy servant. Paraphrase. Sabi nila si Mrs. White daw, pinaraphrase. Ito, nagpaparaphrase din si Lucas, si Mateo hindi rin totoong propeta si Mateo. Kasi nagparaphrase. The Book of the 12 Patriarchs. Anong kinuha rito? Mateo 25:35. Anong nakalagay? I was beset with hunger and the Lord Himself, I was alone and God comforted me. Ito yung I was stranger and you and welcome me. This is the paraphrase of Testament of Joseph, chapter 1, verse 5 and 6. Nakalagay sa Mateo, the paraphrase.
O di hindi rin pala totoong propeta writer si Mateo. O, apokripa. Ito ha, apocryphal. Alam kong alam na alam ito ni kasamang Denmar at saka kasamang Alpi. Ano ang charge? Si Mrs. White daw plagiarized materials from the apocrypha. Oh, paborito daw ni Mrs. White. Her wordings appear to be a paraphrase of second Esdras. Pinaraphrase daw ni Mrs. White. Ang tanong, sa Bible ba meron nun? Doon natin. Itong Book of Sirach, or Ecclesiasticus. Ano nakalagay dito? Ayun. Sirach 51, 22 to 27 ay pinaraphrase ng Matthew 11:28. Brother Denmar, Brother Alpi, yung palang, come to me, all who will labor and are heavy laden, I will give you rest. Yung pala ay paraphrase sa Sirach 15, 23 and 27. Paraphrasing. Di ba? O, paano yan? O, di hindi na pala totoo yun. Ito, yung repetition of prayer, Matthew 6:7, paraphrase ng Sirach 7:14. Nor repeat yourself in your prayer. O, di, paraphrasing. Ibig sabihin pala, hindi totoo si Christ. Wala siyang originality, ganun ba? O, ano pang isa? Forgive your neighbor. O, yan o. Dami yan o. O, eto pa, isa. The rich man and Lazarus, Matthew 12. At sa Sirach, nandun din. Di ba? O, Romans 1:12. Tapos, Book of Wisdom, 5 to 9. Nandun. Romans 9:21. Wisdom 15:7. Ito, yung opening of fifth seal ng Revelation 6:9 to 11. Kahawig siya ni 2nd Esdras, 35 to 37. Paano yan? O, balikan na, Denmar. Balikan na ng Katoliko. Cynic practice. Ano yung cynic practice? Sino ba to si cynic na ito? Ito yung mga yung founder dati nun, yung mga occultism, nasulat, yung speech ni Jodenes, cynic founder na napatay noong 320 AD, yung speech niya ay identical and paraphrase sa Matthew 6:27 to 30. Si Jodenes ay hindi Kristiyano. Yan ay pagan. Oh, bakit ganon? Ito, Pisikda Rabati. Ano kinuha sa Pisikda Rabati? Yung The Rich Man and Lazarus. Kaya nga nung nakipagdebate ako doon sa pastor, ang sabi ko, ang Rich Man and Lazarus, that is a folktale. Hindi siya nakaimik. Yun ang tinayuan ko, this is a folktale. Oh, sabi rito, Jesus did not copy or plagiarize or Egyptian folktale. Anong ginawa niya? He likely used a familiar framework from historical context, possibly drew from well-known Jewish or Egyptian moral tales. But when then infused with divine authority and used it to receive and deliver his powerful spiritual message with unique theological meaning. Kumukuha ang writers mula sa contemporary at ini-incorporate nila ito sa mensahe na ipinakita sa kanila ng Panginoon. Yun ang writers ng Bible. Kaya itong Kadish, itong Kadish, anong kinuha dito sa Kadish o sa Amida? The Lord's Prayer. Ang Lord's Prayer o Our Father ay paraphrase ng Amida and Kadish, isang Jewish prayer. Kaya yung mga evangelical na sinasabi na nangopya si Mrs. White, paano ito? Paraphrase. Ito, hindi rin totoo. Kaya nga dun sa pinakita sa akin na isang website, nirecognize nila na yung mga propeta daw nangopya rin. Di ganun din. Diba? So, the Lord's Prayer is a paraphrase and adaptation of theme found in both the Amida and the Kadish. Jesus did not copy them verbatim or word for word, but He reshaped their core themes of God's holiness, kingdom, provision, and forgiveness
protection into a short, powerful, deeply personal prayer. Ayun. Now, ulitin natin. If Ellen G. White quote from the others, nakita na natin, pinakita ko na sa inyo, ganun din pala. Bakit? Bakit itong mga author ng Bible ay ganun din pala na sinasabi? Let us go now to the idea of biblical inspiration. Mahabapan pa yung oras ko eh. Ano po yung idea ng biblical inspiration? Ito po siya. Pakinig po tayong mabuti. What is inspiration? 2 Timothy 3:16, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang Biblia ay ibinigay sa pamamagitan ng pagkakasih ng Diyos. Paano? 2 Peter 1:21, for prophecy never came by a will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Paano sila kinasihan? The Holy Spirit of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa kanila. Okay? Sabi rito sa Hebreo 1:1 na ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Nakipagmensahero ang Diyos sa atin. Yung mensahe na yon, that's message of God. Yun yung revelation. Sabi sa ating books, the prophetic gift, yun daw vision and dream, the Holy Spirit revealed truth to the prophet. That is a revelation. That is a content of the message. So pag sinabing revelation, hindi yung aklat ng Bible, hindi yung last book of the Bible, kundi yung mensahe ng Diyos na gustong ibigay sa tao. That is the revelation. Okay? Yun namang isa, inspiration, then He ensure through His guidance in the writing process. Yung writing process, that's the transmittal, that is the inspiration. Kung paano naging libro yung salita ng Diyos mula sa langit papunta sa atin. That is what we call the inspiration, the writing process, yung pagbibigay sa atin. Kaya nga, that's what the prophet wrote as in harmony with what God had revealed. Okay, tuloy tayo. Merong word, so maliwanag inspiration, the process of giving the message. Revelation, that is the content of the message. Okay? Now, let's go. Mode of inspiration. Ito'y marahaba pa ito. Sinamarize ko na lang. Community mode, illumination mode, encounter mode, verbal inspiration. Ito yung gamit ng mga evangelical. Dictation inspiration, Muslim verbatim dictation. Ito yung Muslim verbatim dictation, nakasulat na doon, sinulat ni Allah, pinakita na kay Muhammad. Kasulat na doon, binaba kay Muhammad. Verbal dictation. Sa atin mga Seventh-day Adventists, ang well-known sa atin, thought inspiration, pero yung pinakaano po natin, whole person inspiration. Let us discuss. Thought inspiration. God inspired the idea, not the exact word. No? Yung idea. No? But the problem with this, paano yung end product? Di ba? Prophet express God's message in human language. Yung mensahe ng Diyos, sinasabi niya in human language. Kung Bisaya ka, sa lingwahe ng Bisaya. Kung ano pinag-aralan mo, sa lingwahe ng pinag-aralan mo. Different writers show different style, but one message. Kung engineer ka, andyan yung mga pagkikwenta. Kung lawyer ka, nandyan yung mga korte. Different style. Inspiration is in the truth, not in the wordings. Kaya nga hindi tayo verbal. Kaya anumang version ng Bible, kuha natin. Pag may question sa tinatawag na version, takbo tayo sa original. Hebrew, Greek, Aramaic. Takbo tayo doon to know kung ano ba talaga ang sinasabi noon. Sabi rito, human words carry divine authority. Human words
carry divine authority. Okay? That is the thought inspiration. Whole person inspiration. The Spirit works on the whole person, mind, heart, and life. Yung buhay mismo ng tao, kinasihan ng Diyos. Lahat. Pangkalahatan. Prophets' personality expressed because God's channel. Diversity of expression reflect human individuality. Ito maganda no? Individuality. Kung ano yung kung ano yung tinapos mo, doon mo isusulat yung salita ng Diyos. Inspiration is incarnational, divine and human together. Para po itong train, may dalawang riles. Tumatakbo yung train. Human, divine. Divine, the message. Human, the words, the grammar. Yung po yun, magkasama yon. Kaya lumalabas, ang salita ng Diyos, ang Bible, 100% perfect. The message. Pero may discrepancy nung ang tao na ang sumulat. Lalo na nung itinranslate na. Ganon din ang sulat ni Mrs. Wright. The word, the message, 100% divine. Pero yung tao, yun mismo ang may discrepancy sa pagsusulat. The message remains God's truth, divine human limitation. Okay? Now, sang-ayon dito sa fundamental belief, the Holy Spirit, the Holy Scriptures, Old and New Testament are the written word of God given by divine inspiration. The inspired authors, the whole person who spoke and wrote as they were moved by the Holy Spirit. Kaya ang scriptures are the supreme, authoritative, and infallible revelation of His will. Ang gamit po natin, infallible, not inherent o inerrant. Hindi ho, kundi infallible ang gamit po natin. And that is the Holy Spirit. Ito lamang. Hindi mo na kailangan ng magisterium. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa. Ito lamang Biblia. Yun ang kaibahan natin sa Mormons. Ang Mormons, 3 o 4. Bible, Book of Mormons, Doctrine of Great Price, at saka itong isa, Doctrines and Covenant. Sa atin, the Bible. Sabi rito, the Scriptures testify that one of the gifts of prophecy is, one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church, and we believe it was manifested in the ministry of Ellen G. White. Her writing speaks with prophetic authority. Tanda po natin prophetic authority, and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. They also make clear that the Bible is the standard but which all teaching and experience must be tested. So yun po, pagdating kay Ellen White at saka sa Bible, ang Bible, supreme authority. Ellen White writings, prophetic authority. Sa pa, the writings of Ellen White are not a substitute for scriptures. Sabi po ito sa 20 sa fundamental belief. They cannot be placed on the same level. Ang mga offshoot, the same level. Sa atin, hindi sila same level. The Holy Scriptures is stand alone. Okay? Ang kay Mrs. White, hindi ho siya stand alone. Ang Holy Scriptures is stand alone. Hindi sila same level. Okay? Adventist theology, at ito maganda mga kapatid pakinggan po ninyo ito. In Adventist theology, the locus of inspiration resides primarily in the prophet or messenger of God and extend to the prophet's writings
Consequently, the Bible is inspired literature. Ang pinagmumula ng inspirasyon ay ang pangunahing nananahan sa propeta ng Diyos at ito'y umaabot din sa mga sinulat ng propeta. Ang Bible at ang writings ni Mrs. White ay sinulat ng propeta ng Panginoon. Kaya yan ay kinasihang aklat. Tandaan po natin yan. So, the same Holy Spirit inspired both the Bible and Ellen White writings. However, the Bible alone is the final and ultimate authority for doctrine, faith, because its writer were canonical prophets whose writing formed the sacred scriptures, and that is the 66. Ellen White is considered a non-canonical prophet. Her role was to provide guidance, encouragement, correction, and light for the Adventist movement, but never to replace or be equal in authority to the Bible. Adventists summarize in this way: the Bible is the foundation and rule of faith. Ellen G. White is a messenger to point people back to the Bible. The Bible and Ellen G. White writings are equal in inspiration. Tandaan natin, there are equal in inspiration. Wala naman kasing secondary Wala naman kasing secondary inspiration. Parang katulad natin, yung pastor natin, yung elder, yung deacons, there are all equal inspiration because the same Spirit who gave them, the same Spirit ang nag-ano sa kanila, ang nag-ordain sa kanila. However, when it comes in authority, the Spirit of prophecy is, ito yung pangalan ng aklat ni Mrs. White, is not equal to the Bible. However, ang elder at ang deacons, hindi yan in authority equal to the minister. For Scripture alone is the supreme and final rule of faith and practice. So yung po yung dalawa, yung kay Ellen White at yung Bible. Tandaan po natin ito. Okay? Ngayon, balik tayo. Issue of inspiration. Number 1, an inspired writing does not need to be new in time of usage. Yung kinasihan, hindi nangangahulog ang bago. Okay? Inspiration may include originality. But inspiration does not require originality. Tandaan po natin mga kasama. Our writings remain inspired even if the author uses quotation from other writers, whether inspired or non-inspired. Yan po ang binabanggit ng banal na kasulatan. As we show to you a while ago, yung mga reference po natin. Okay, next. God sometimes sent prophets with the same message to emphasize urgent and importance. So yung nakikita po rin yung parehong-pareho, ini-emphasize po niyan ang urgency and importance of the message. Okay? Next. When Ellen White quote other writers, she is doing the same as the Bible writers. Meaning, if biblical author quoted from other sources were still inspired, yes, meaning Ellen White should also be regarded as inspired. Kasi pareho lang Di ba? Kaso ang ginagawa nila, kalabang inaaway kasi nila si Mrs. White. Hindi nila nakikita yan. Her use of other resources does not remove her inspiration, like the prophets of the Scriptures. Gumamit ng mga other resources, hindi nangangahulugan na nawala na kasi nga sila ay denied ng Holy Spirit pero hindi na inano ng Panginoon kung saan nila kukunin yan. Sila na yung hahanap po niyan. The role of a prophet is to proclaim God's message, whether original or repeated. Alam po natin yan. Yung ang for gospel Di ba? So, the message, ang importante ay ang mensahe ng Panginoon. Repetition is part of God's way of emphasizing the truth.
When Ellen G. White uses other resources, she does so with a purpose. May purpose po, kaya siya gumagamit ng ganun, may idinidiin po siya. Now, let's go to the legal point of view. Diniscuss ko po rito ang legal point of view. Ang gusto ko po rito, sabi ni Ramik, a Catholic lawyer, after reading over 1,000 cases on copyright law and reviewing Ellen White writings, ano sabi ni Ramik? It is impossible to imagine that the intention of the legal effect of her writing was to pirate the works of other authors. Based upon our review of the facts and of the law, it is our opinion that Ellen G. White was not a plagiarist and her work does not constitute of plagiarism. Galing po yan kay Ramik. Yan lang po yung sa legal point of view. So hindi siya plagiarism. God is the divine author and the sovereign architect of all inspired message. Ang Diyos ang author po ng lahat. No? Sapagkat siya yung author ng lahat, natural, yung mga propeta niya, pwedeng kumuha doon. Siya yung source po ng lahat. Okay? Teka ha? Sabi sa Great Controversy, in some cases where a historian has to group together even as to uphold in brief comprehensive view of the subject or a summarized details in a convenient manner, his word have been quoted. But in some instances, no specific credit has been given, since the quotation are not given for the purpose of citing writer's authority, but because his statement afford a ready and forcible presentation of the subject. Okay? Sabi rito, the material in which Mrs. White book on Paul, sabi rito sa Ellen G. White and her critics. Yes? Hello? Okay. Tuloy. Now, dito na tayo. The charge of plagiarism does not apply to inspired writings, whether in scriptures or the spirit of prophecy. Their authority, authenticity are rooted in literary independence but in divine origin, purpose, and message conveyed through the chosen messenger. Okay. Like the Bible writers and especially Jesus, Ellen White also borrows some literary materials from her contemporaries and incorporated them to share the message of God given her. This means she was not guilty of plagiarism or literary theft. Ano ang problem, mga kasama? Okay? Ano ang problem, mga kasama? The problem is with us, God's servant, the pastor, the minister, layman, debater, defender. Ano problema? Hindi natin isinasama sa Bible study natin ang may kinalaman sa spiritual gift o sa spirit of prophecy o tungkol kay Mrs. White. Kaya yung mabibinyagan natin, basta na lamang bibinyagan na hindi kilala si Mrs. White, makakatagpo ng mga mabibigat na mga galing sa iba, ayun na, madadala na sa iba. Dapat nating ibigay sa kanila ang totoong katotohanan kasama ang spirit of prophecy bago sila binyagan. Sabi sa 2 Chronicles, have faith in your God and His prophets. Sa New Testament, now, sabi ni John 17:3 and 2, now, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ang pagkakilala sa tunay na Diyos at sa propeta ng Diyos, ang sabi rito, ay may buhay na walang hanggan. So, the life eternal is knowing the only true God and His messenger. Maranatha, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Okay? Salamat po.